At ayan mga kabarya, ang mga Philippine old coins, yan ang kabarya natin na yan, nais po niyang malaman kung magkano ang mga bentahan or yan value o halaga ng mga kanyang lumang barya na ito dito. Yan, meron po siyang mga 1 piso coin dito. Yan, mga lumang 1 piso coin. Meron din po siyang 10 centimos coin dito at mga 50 centimos coin. Ayan, meron din po siyang nag-iisa na foreign coin dito. At ayan, umpisahan po natin kung magkano ang bentahan nga ba dito sa ayan, dito sa 1 piso coin. Ayan, meron po siyang 1 piso coin dito. Ayan po siya. Nakaukit yung mukha ni Jose Rizal. Ayan, may 1 piso coin dito. Ayan. Katabi niya ay isa na rin pong 1 piso coin. Ayan, dito naman sa ibaba ay ganun din po. Meron siyang 3 piraso na mga magkakaibang mga 1 piso coin. Ayan, kakaiba po yung kulay ng kulay nito kumpara dito sa dalawa. Kaya ayan. Ngayon ay wala po tayong ideya kung ano ang taon ng kanyang 1 piso coin na ito. Yan, at saka medyo malabo na rin po yung kanyang pagkakakuha. Yan, malabo yung kanyang larawan dito, yung kaya hindi po natin masabi kung ano yung kondisyon nito, kung maganda ba ang kanyang kondisyon. Ayan, pero sa tingin ko, base lamang sa aking pananaw rito ay mukhang parang good condition naman po siya. At ayan, nakikita po natin dito na yung mga ganitong uri ng lumang barya ay ayan, kabilang po ito sa Filipino series. Meron po itong mga taong 1972 hanggang 1974. Ayan, nakikita naman po natin dito yung kanyang obverse, yung itsura ng kanyang obverse ay yung yan, yung merong nakaukit na mukha ni Jose Rizal. Yan, dito naman po yung kanyang reverse ay yung lumang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, 1972 to 1974. Kaya, ayan, yung presyuhan sa mga ganitong lumang barya ay, ayan, base po sa aking pagsasaliksik sa mga iba't ibang mga community groups. At ayan, umpisahan po natin sa 1972. Yan, 1 piso coin na may taong 1972. Yan, nagkakahalaga po ito ng 31 pesos. Yan, yung 1972. 1973 ay yan, wala po tayong 1973. 1974 ay nasa 37 to 38 pesos. Yan po ang 1974. Mas mahal po yung 1974 kumpara sa 1972. Yan ang ating mga Filipino series na lumang 1 piso coin. Ayan, dito naman po sa kanyang ayan, yung kanyang katabi rito. Ayan, ayan, medyo magkaiba po sila ng kulay. At ayan, medyo mahirap pong mabasa yung taon na nakaukit dito, pero mukhang parang 1974. Ayan, nakaukit yung Republika ng Pilipinas at yung lumang selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, 1974. Sa tingin ko ay 1 piso coin na rin po ito. At ayan, kaya ayan, kung titignan natin ay yung disenyo nito ay mukhang ito na rin ay Filipino series. Ayan, mukhang ito ay Filipino series kasi yung ang bagong lipunan series ay meron po siyang taon, yung kanyang taon ay nandito po nakatatak sa ayan, magkabilaan sa left and side ng selyo ng Bangko Sentral. Pero yung luma, yung Filipino series ay dito sa ilalim. Kaya ayan, isa po itong Filipino series. Kaya ayan, ganun din po yung presyo nito. Ayan, mukhang ayan, parang magkaiba lang sila ng kulay. Ayan, mukhang mas makintab yung isa. Yung ito ay medyo parang ayan, kumupas na yung kanyang
itsura. Ayan, dito naman ay mayroon po tayong 1 piso coin dito. Ayan, medyo maliit po yung sukat nito kumpara dito sa 1 piso coin na nandito sa itaas. Ayan, may nakaukit na ayan, isa pong tama raw. At ayan, nakikita po natin dito na ang ganitong lumang barya ay kabilang po sa Flora and Fauna series. Meron po tayong dalawang version dito, larger version at saka smaller version. Yung mas malaki na version ay may taong 1983 to 1990. Yan yung regular issue. Yan, may mga commemorative coin po ito at yung mga commemorative coin nito ay may taong 1988 to 1991. Yung smaller version, yung mas maliit yung sukat ay meron po itong taon na 1991 to 1994. Kaya sa tingin ko po rito ay ito po ay 1991 to 1994. Yung barya rito ni kabarya na 1 piso coin, isang small version, kaya 1991 to 1994 po ito. At ayan, ang presyuhan naman po rito. Umpisaan po natin yung taong 1991. Yan, small version po ito, 1991. Meron po tayong 1991 na 1 piso coin na isang commemorative coin. Ito po yung tinatawag nilang 400th anniversary of Antipolo. Ayan, kapag yung bintahan po sa ganitong commemorative coin ay 165 pesos. Ayan, ngayon yung common, yung regular coin na ito, ay yung may taong 1991 ay nagkakahalaga po ng 40 pesos. Ayan, 40 pesos. Tapos yung 1992 ay nagkakahalaga po ng 32 pesos. 1993 ay 49 pesos at 1994 ay 25 pesos. Yan, yung pinakamahal po sa kanilang lahat ay yung may taon na 1993. Ayan, pero ngayon ay hindi po natin, wala po tayong ideya kung anong taon. Yan, yung 1 piso coin ni kabarya rito. Ayan, yan po yung kanyang 1 piso coin. Kaya yan, sana nga ay may taong 1993 ito. Ayan. Maliban dyan ay meron pa tayong ibang mga, ayan, meron po siyang 10 centimo coin dito. Ayan, 10 centimo coin. Ayan po siya. Ayan, hindi ko po alam kung malinaw. Ayan, pero parang medyo malabo. Ayan, pero nakakasiguro po ako na ito ay isang 10 centimo coin. Ayan, meron pa siyang mga ibang mga 10 centimo coin dito. Ayan, sa tingin ko 10 centimo coin na rin po ito. Ayan, nag-reflect po yung liwanag ng camera dito, kaya ganyan po siya. Halos hindi makita yung mga detalye. Ayan, isa na rin po itong 10 centimo coin. Ayan. Ayan, ito po yung foreign coin po ito. Ayan. Ayan, meron pa siyang isang 10 centimo coin dito. Ayan, ngayon ay magkano ba yung bentahan ng mga 10 centimo coin? At ayan mga kabarya, sa tingin ko po ay yung kanyang 10 centimo coin ay kabilang po sa Filipino series. Yan, ito yung may taong 1969 to 1974. At yung meron din po siyang ang Bagong Lipunan series, may taong 1975 to 1983. Ayan, sa tingin ko ay yan po yung ganito po yung kanyang mga 10 centimos na kanyang ipinakita sa kanyang larawan na ito. Ngayon ay magkano nga ba ang bintahan sa mga ganitong 10 centimos coin sa ngayon? Kaya ayan, yung aking naging basehan po sa presyuhan dito or halaga ng mga ito ay ayan, nakuha ko po ito sa pagtatanong sa mga community groups. Kaya ayan, umpisahan po natin sa Filipino series. Ayan, na may taong mga 10 centimos na Pilipino, under ng Filipino series na may taong 1969 to 1974. Kaya ayan, 1969. Ayan, nagkakalaga po ito ng 16 pesos. Ayan, 1970 ay nagkakalaga po ito ng 15 pesos. 1971 ay 12 pesos. 1972 ay 11 pesos.
1973 ay ayan, blanco po, wala pong nakakalam. 1974 ay 9 pesos. Ayan, napakamura po ng may taong 1974. Kaya yan, yung pinakamahal po ay yung may taong 1969. Ngayon dito naman po tayo sa Bagong Lipunan series. Yan, may taong 1975. Ayan, 1975 to 1983. Yan, yung may taong 1975 ay 19 pesos. Yan, 1976 ay 61 pesos. Ayan, mahal po ng 1976. 1977 ay 27 pesos. 1978 ay 15 pesos. 1979 20 pesos. Yan, 1980 ay 7 pesos. Yan ang mura ng 1980. 1981 ay 16 pesos. 1982 ay 73 pesos. Yan, at yung 1983 ay 12 pesos. Yan, ang mahal po pala ng 1982. Yan, 73 pesos. Yan, yan po yung pinakamahal. Yan, yung 1982 na 10 centimos. Yan, may mga Franklin Mint po na version at mas masasabi kong mas mahal po yung mga Franklin Mint. Yung mga nabanggit po natin na mga presyuhan ay yung mga BSP na mint. Kaya, ayan, yan po ang presyuhan sa mga 10 centimos coin na Filipino series at ang Bagong Lipunan series. At ayan, ano pa ba ang meron dito? Ayan, maliban dyan ay ayan, yung ating meron siyang mga dalawang 50 centimos dito. Ayan po, ang kanyang 50 centimos na ayan yung kanyang unang piraso. At ito naman yung pangalawang kanyang 50 centimos na medyo nangingitim-ngitim na. Ayan, nangingitim-ngitim na. Ayan, pero kita pa rin po natin yung mga nakaukit na detalye nito. Kaya ayan. Ngayon ay magkano ang bintahan ng mga 50 centimos coin? Ayan, kailangan po nating malaman kung ano yung taon nito. At ayan po mga kabarya, sa tingin ko po ay Filipino series yung kanyang mga 50 centimos coin dito. Ayan, yung nakaukit na mukha ay nakaharap dito sa ating bandang kanan. Kaya yan, Filipino series, meron itong mga taong 1969 to 1974. Ayan. At muli po akong nagtanong sa mga community groups kung magkano ba ang bintahan sa mga ganitong lumang barya. Kaya ayan, umpisahan po natin sa 1969. Yung may taong 1969 ay ayan, wala pong nakakaalam. Kasi bihira po. Yung bihira na lamang po yung may taong 1969. Ganon din po yung 1970. Ayan, yung 1971 ay nasa 23 pesos. Yung 1972 ay 39 pesos. Ayan, 1973 ay wala din. Ayan, wala po tayong ideya sa presyuhan ng 1973. At 1974 ay ito po yung pinakamahal, 51 pesos. Ayan, mahal ng 1974. Ayan, pinakamura ay yung 1971. Ayan, nasa 22 pesos. Ayan po yung mga presyuhan sa mga 50 centimos Filipino series na may taong 1969 to 1974. At ayan po yung mga barya ni Kabarya dito, yung kanyang mga tinatagong mga Philippine old coins. Ayan. Medyo hindi maganda kasi yung kanyang kuha. Yan, sa larawan na ito, kaya hindi po natin masabi yung kanyang kondisyon, kasi yung kondisyon ng mga lumang barya, ayan, kung maganda ba ang pagkakatago ng mga ito, ay meron na rin po itong impact or nakakaapekto po ito sa presyuhan ng mga ito. At syempre yung maganda yung pagkakatago ay talagang mas mahal yung kanyang magiging presyo. Ayan. At yan, kung detalyado, maski nangitim na ganito yung ating lumang barya, basta nandyan pa rin, napaka-detalyado, kitang-kita natin yung disenyo nito ay ayan, mahal pa rin yan, maski nangitim. Yung hindi maganda ay yung UP, yung mga gas-gas, yan po talaga ang
hindi maganda. Nakakasira po yan, nakakabawas sa presyo ng ating mga lumang barya. Kaya yan, dapat po nating itago ng mabuti. Kung pag kolektor po tayo ay talagang pag-ingatan po nating mabuti at dapat ay alam natin kung paano natin itatago ng tama yung ating mga lumang barya. Kasi pagdating ng panahon na gusto natin itong ibenta sa iba ay syempre talagang higit na makakatulong talaga yung kung naging maganda yung pagkakatago natin. Pero kung pag pinabayaan natin ito, ayan, at nasira or hindi naging maganda yung kondisyon nito, ayan, nangalawang o ito ay ayan, parang hindi mo na maaninag yung kanyang itsura, ay ayan, malaki po ang bawas sa presyo. Ayan, kaya ulit ay itago po nating mabuti yung ating mga lumang barya. Hindi po tayo pwedeng tawaging mga coin collectors kung hindi po tayo marunong magtago, ayan, sa tamang paraan ng ating mga lumang barya. Ayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.